kababayan, pag-usapan nga natin itong diskarte ni Claire Castro na nagmamaktol-maktulan siya at nagdadabog-dabog na akala mo ay napakaganda at napaka-beauty queen niya nang kumalat sa social media at nag-viral itong may ICC sa Malacanang na pahayag na ginawa ni Presidential Sister Senator Amy Marcos. At ang kahulugan pala ng ICC ay may impacta. Impacta Claire Castro. Di umano. Ayaw niyang tawagin siyang impacta. Dapat ang itawag daw sa kanya Miss Universe Claire Castro. Ambitious. Din ano. Kasi nga po kung anong inaani mo or ano ang tinatanim mo, siyang aanihin mo. Wala naman talagang ibang qualification po itong si Claire Castro, no? Kung bakit siya ginawa na presidential communicator ni Marcos, no? Otherwise known also as barker. The only qualification na naging barker ni Marcos, si Claire Castro, is ang kanyang kapasidad na maging makapal ang mukha sa bardagulan. Pag sinabing bardagulan, pangbabastos, pangbabalahura, at pangiinsulto laban sa mga kay Pangulong Duterte, kay Vice President Sara Duterte, at sa Duterte political camp. She's more of a traditional blabbermouth barker. Pag sinabing blabbermouth, malaking bunganga, pero wala namang laman ang mga sinasabi, at hindi nga niya alam ang pinagsasabi niya, basta makapagbardagulan, makapangbastos lang kay former President Duterte, kay Sara Duterte, at sa mga Duterte political camp personalities. Yan po ang qualification ni Claire Castro. Hindi ang pagiging lawyer niya. Hindi ko alam paano ito nakapasa bilang abogado, no? Siguro, syempre, nag-aral din kahit papano. Pero, mantakin mo, tanungin siya na ano bang pakinabang ng mga mamamayan sa rocket launch ni Marcos Jr.? Hindi niya masagot, no? Dahil hindi nag-aral siguro tungkol sa issue. Pero kung tungkol sa pangbabastos at pangbabalahura, kay Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte, automatic ang sagot niya. May sagot kaagad. Pero nang tinanong siya ng media, ano ba ang magiging pakinabang ng taong bayan o ng mga mamamayan pag nag-rocket launch tayo as announced by Marcos Jr. sa kanyang State of Buladas Address o SOBA? Ang sagot ni Claire Castro, well, that is a sign na tayo ay umuunlad. Ha? Umuunlad ang mamamayan. Umuunlad ang Pilipinas dahil may rocket launch na gagawin sa kahambugan ng pahayag ni Marcos Jr. Excuse me, Miss ICC Claire Castro, ICC. Ang sukatan ng pag-unlad ng isang bayan ay ang buhay na nararanasan ng kanyang mamamayan at ang uri ng serbisyo na mayroon ang buong sambayanan, ang buong lipunan. Una, sa usapin ng baha, di ba? Konting kibot ng langit at bumagsak ang ulan, bumabaha ang maraming bahagi ng Pilipinas, lalo na ang mga lungsod sa Maynila at iba pang mga karatig rehiyon. Lalo pa pag may bagyo. O doon pa lang, makikita mo na hindi alam ng gobyerno ang flood management and flood anti-flooding design dahil walang urban planning component na malinaw at maayos na ginawa itong gobyerno ni Marcos matapos po na hindi na niya ipinagpatuloy ang mga build projects ng former government ni Pangulong Duterte. Pangalawa, sa usapin lamang ng transportasyon, umaaray ang mga mamamayan sa mahal ng mga pasahe at napakamahal ng gastusin para mabuhay ka sa mga lungsod na ito na hindi mo naman nakukuha ang tamang sapat na sahod at tamang sapat na trabaho. Paano maging maunlad ang bansa kung 58.2% ng iyong mamamayan ay nagkakaroon ng self-rated hunger and poverty affectation? Ibig sabihin po, iyon ang mga tamang sukatan, no? Dapat alam ito ni Claire Castro. So ang rocket launch na yan ay pagpapakita ng kahambugan at kahunghangan. Kahambugan in the sense na hindi mo kinikilala ang totoong kalagayan ng iyong bayan at ng iyong mamamayan. Kahunghangan dahil naniniwala ka na ang pag-showcase o ang pagiging kahambugan mo na kunwari may mga rocket design ka
ng mga paglulunsad nito, ay mapapaniwala mo ang taong bayan na ikaw ay magaling at mabuting gobyerno. Hunghang po yun. As long as hindi nararamdaman at nararanasan sa pang-araw-araw na buhay ng mga mamamayan ang pag-unlad ng kalagayan nila na kaya na nilang makabili ng 3 beses na kakayanan makakain sa isang araw, mapag-aaral nila mga anak nila na hindi sila naghihikaws at gumagapang sa pangungutang at halos gutom na pumapasok ang mga anak nila, lalo na sa mga liblib na mga lugar at maraming bahagi ng kanayunan at mga baryo ng mga malalayong lugar at hindi naaabot ng kabiasnan at sentro ng mga serbisyo. Yan siguro pwede nating sabihin kapag wala na mga ganyang kalagayan na hindi na atrasado at hindi na po umaasa ang bansa sa importasyon ng sariling pagkain natin. At kahit na agrikultural na bansa tayo, ay nananatili po na mga daang libo na mga ektarya o milyon pa nga na mga ektarya hindi napapatubigan, sahod ulan at walang matino at sistematikong irigasyon at lalo na sa pag-mechanized at pag-modernize ng agrikultura. Tapos magmayabang sa racket. Yan ang mga racket ni Marcos, no? Magmayabang, no? Racket is R-A-C-E-T. Racket na diskarte. Ang rocket launch niya, sabi ni Claire Castro, ay para yan sa pagpapakita na maunlad na tayo. Kaya hindi ka taka-taka po at talaga namang tumimo, no? At tinanggap ng mga mamamayan ang pagtawag ni Senator Amy na impakta sa Malacanang. Parang hindi ko na makita na sinabi ni Senator Amy na ang impakta ay si Claire Castro, pero nang sinabi niya na ang ICC, ang I ay impactang Claire. Ay talaga naman pong tudo alboroto, no? Umuusok ang ilong ni Claire Castro na parang toro na manunuwag, no? Na naglalaway at umuusok ang ilong sa galit. But anyway, sabi ko nga kanina, you reap what you sow. Ibig sabihin po, kung ikaw ay nagtanim ng kabulastugan, katarantaduhan at inaabuso mo pa ang iyong kapangyarihan that you should supposedly to become a professional communicator of the President ng Malacanang upang mapaliwanagan ang taong bayan sa matino at maayos na mga programa at direksyon ng gobyerno at wala kang ginawa kundi ang pagbardagulan, pangbabastos at pangbabalahura sa mga kalaban sa politika ng iyong boss, amo, na si Marcos Jr., anong ini-expect mo na respeto mula sa taong bayan? That is very clear. That is very clear, Aling Claire Marites Castro. Anyway, the word impacta or impacta sa Malacanang or ICC na tawag kay Claire Castro ay reaksyon ito ng frustrations at galit na nagmumula sa mga mamamayang Pilipino na nai-reflect lang po ng colorful speech na yon ni Senator Amy Marcos. Pero ang pananagutan po sa kaabusuhan at kabalahurahan at mga katarantaduhang mga pahayag na ginagawa na yan ni Claire Castro in the guise and in the maskara of presidential barker siya, ay kay Marcos pa rin babalik. Kasi si Marcos ang nag-hire sa kanya, si Marcos ang nagbibigay ng payong at otoridad sa kanya para gawin ito. In fact, mukhang siya ay directly reporting hindi lang kay Marcos, kundi direkta kay Lisa Araneta. According to our sources from the Presidential Communications Office, ay parang attack dog nga talaga na mag-asawang Lisa Araneta and Bongbong Marcos, si Claire Castro. Of course, it comes with a price. Hindi katakataka na travel here, travel there, abroad ang kanyang anak. At makikita naman natin kung gaano ka nagkaroon ng pagkalasing, attachment sa kapangyarihan na hiniram niya lang pansamantala itong si Claire Castro matapos na mapadikit ito sa kay Lisa Araneta at kay Marcos Jr. Kaya nga sabi ko, itong mga tao na hindi dapat nasa gobyerno. Kasi sasayangin nila at lulustayin lang ang kaban ng bayan at walang balik na matino at maayos na serbisyo at benepisyo sa kabutihan ng mamamayan at ng buong bayan. That's one example. Kapareho ng paglagay ni Marcos Jr. pagpupumilit
na imaniobra na magiging ombudsman si Boying Rimulya. Kita niyo naman ang ginagawa ni Boying Rimulya. He is now acting as the main attack dog of Marcos, using the powers and authority of the ombudsman para lumpuin at paralisahin at madudurog ang sino man o anumang natitira pa sa political opposition laban sa gobyerno ni Marcos at nila Romualdez. Kulong si Marcoleta, kulong sila Mike Defensor, kulong sila Jingo Estrada, lumuhod at tumiklop si Chis Escudero, lumuhod at tumiklop at naghudas pati si Joel Villanueva. And now they're targeting Alan Peter Cayetano and next, or alongside, Loren Ligarda. And now, Leandro Libeste pa. At ngayon, mayroon pang diskarte na pati si Jing Paras at itong si Lian Libeste ay iniuugnay sa di umano ay set up na gagawin laban kunwari kay Executive Secretary Ralph Recto. Wow! So all of this nagagawa ni Marcos dahil mayroon siyang mga utusan na marunong mag-abuso ng poder, marunong mang-abuso ng kapangyarihan, at mayroong kakapalan ng mukha na gawin yon. And that is where Claire Castro belongs to, na uri ng mga inilagay ni Marcos sa poder at kapangyarihan. Ayan. Like Matibag, di ba? Si Matibag is not a professional law enforcement officer. Kahit ito ay abogado, hindi po niya nakikita at minamahal ng totoo ang profesionalismo ng isang professional law enforcement director sa isang professional law enforcement agency such as the NBI. Kaya nagiging political operator, nagiging political demolition job conductor, at nagiging pakialamero sa laro ng maruming apoy ng politika ni Marcos, at naging attack dog siya, kagaya ng naipapakita niya kung paano niya pinababa ang integridad ng NBI, which is supposedly isang ahensya ng gobyerno na tagapangalaga to the professional and highest level ng mga krimen na ginagawa laban sa taong bayan, pangangalagaan supposedly ng NBI ang interes ng mga mamamayan, hindi lamang ni Marcos Jr. So, when you have people who are not only incompetent but rather engaged in dirty political demolition job operations at walang prinsipyong matino at marangal, kagaya po nila Matibag, Boying Rimulya, at itong Claire Castro, sila po ang front line of attack ni Marcos para ilunsad ang kanyang political demolition job against the Duterte. Dahil hindi niya kakayanin na matatalo nila sa eleksyon ang isang Sara Duterte, kaya itong ginagawa nila. I-unleash o palargahin ang pangil ng NBI para mangharas, mangipit, at mangpilitpit upang tumiklop, matakot, at umatras ang mga oposisyon. Similarly, ganun din po ang ginagawa, lalo na ni Boying Rimulya. Kaya nga hindi dapat ito siya inilagay sa ombudsman, pero ipinilit at iginiit at binanipula ni Marcos upang maging protector at the same time tirador niya sa political dirty operations niya, si Boying Rimulya. Igamit ang makapangyarihang poder ng ombudsman. Siyempre may katapusan din yan. Pero pagdating sa mga panlilito at panliligaw at mga pagbibigay ng distorted na mga pananaw at pahayag para sa publiko, si Claire Castro naman ang inilagay ni Marcos Jr. dahil ito ang bardagulan queen. Kung maalala pa ninyo, nung panahon na nandyan or kaaalis lang ni former Executive Secretary Lucas Bersamin, at sinita-sita siya ni Claire Castro sa mga pahayag na hindi ka nag-resign, pinaalis ka or inalis ka ng Malacanang ng presidente. Sinabihan siya ni Lucas Bersamin na magdahan-dahan ka sa pagsasalita mo dahil para kang palingkera na gumagamit ng poder at plataforma ng Office of the President. At ngayon, ang tawag naman ni Senator Amy Marcos ay ICC sa Malacanang. Impacta sa Malacanang. About to react, si Claire Castro, na-stress daw siya. Na-stress ang lola. Na-stress ka, ikaw nga ang
number one stress source, no, tagapaglunsad ng mga kabulastugan mula sa Malacanang sa kung ano-ano mga pinapahayag mo na pinagtatawanan na lamang ng taong bayan. Pero nagagalit ang mamamayan. Bakit? Ginagamit mo kasi ang pera ng mamamayan. I think you have a budget of more than 1 million a month, no? At itinuturo na ikaw ang isa sa mga troll managers ni Marcos. Kaya ka nandyan, no? Para itong mga balahura at mga mahilig mang tarantado at magpakalat ng fake news at disinformation ay i-handle mo. According to the sources revealed, itinuturo itong pangalan ni Claire Castro sa social media na siyang handler ng mga troll at mga keyboard zumbis ni Marcos, no? At nila Lisa Araneta at Martin Romualdez. Pangalawa, maliban sa paglulustay ng pundo ng bayan na walang pakinabang ang mamamayan, si Claire Castro ay mukha po ng isang incompetent, abusado, kurakot at walang pakialam sa mamamayan na uri ng gobyerno na mayroon si Marcos Jr. Kaya yan ang pagkagalit ng taong bayan laban kay Claire Castro. At ang pangatlo ay ang kanyang kahambugan at pagmamaliit at minamaliit niya ang taong bayan at sobrang pinapalaki niya ang kanyang ulo at ang kanyang otoridad as if siya ang nagkukumpas ng buhay ng mga mamamayang Pilipino kung loko-lokohin nila at tarantaduhin sa baluktot ng mga impormasyon.